Good morning guys. Natay nakoy buhaton karon nga analysis of crypto, Bitcoin and other cryptos. So kagabi nag sell short ta og Solana. Balikan ko ang chart ng Solana mao ni kagabi. So diri banda naghatag og signal na mag sell short ng diri nga area. Dito dapit nga area mag sell short, tapos after a while bumaba ang TP price natin, target price ay 127.50 at lumagpas pa siya sa 127.50. may mga nakapag TP, meron ding wala kay nakatulog. So after that nagpump ang Solana, dako kayo gi kuano gisaka ang yang kuan ang chart ang mga candles tag-as kayo. So nagpump siya, tapos yung hindi nakapag-TP nag-negative ang trade. Ako sa nag-negative ko kay nagpabilin man ko og $10 na sell short. Ang TP ko din tapos nagpabilin ko og $10 na sell short. So nag-negative sad ko $7. Karon, so what will be the next move? So ganito. Sa tingin ko naay duha ka senaryo nga mahitabo ani. So it's either nani siya na babalik siya dito banda touching the support area. Now that is the first scenario, touching the support area, and then magdi-dribble ng konti tapos siguro breakdown. Yan, that's the first scenario. Siguro gabi pa na mahitabo, no, especially during the big news. Mamayang gabi may big news. Tingnan natin ang Forex calendar. Forex Factory September 10. Wala man USD ay September 10. So walang big news sa Wednesday pa. Kung ugma, no, daghang big news diri on ay USD. Kaning USD ang atong ginatan-aw kay dagko kay nag epekto sa market kanang USD nga mga news about USD. Okay, so balikan natin ang trading view. So mao ni ang second scenario naman, mao taong first scenario going down and then will touch the support area and making the support area stronger, no, kay daghan naman siya og touches diha, mudaghan na yang touches sa support area, so it will become stronger, no. Tanawon to, balikan na to dito sa side, daghan na kay na siya touches diha banda, no, touches mga ginagmay nga touches dira na pa. This one, these are clean touches. So dira pa last katong kagabi, no, another touches. So daghan siya og clean touches sa baba. Tapos kung touch pa siya balik, that will become, the support area will become stronger, and the stronger it is, the more likely to be broken. And now second scenario is aakyat ang price, no, kasi nag fourth touch na siya sa dinhi sa kuan resistance area. Ika-upat na niya nga touch na kung balikan na to dito sa previous. Tapos ang second scenario na mubalik siya dira, magdi-dribble, no, and then eventually break out. Yan, eventually will break out and will liquidate on the upper side. Okay, unsam lang liquidate, kanang tatamaan ang mga stop losses dito sa area na ito, no, kasi nag-sell short pag ang mga traders, kasi pag dumating diyan ang price sa resistance area, mag-sell short sila. In the same way, kung kung mag-touch naman ang price dito sa support area, mag-buy long sila. Now resistance area, above that is the liquidity area. So na diha ang mga stop losses, so target na sa whales, that's the target of whales. Kani di ang move kagabi nga dako kayong pumping,
dili na mabuhat sa ordinary nga trader. It's an action of the whale. Kanang whales atong ilailahon sila, mao na ang ato ang kalaban kung mag-trade ta, mao na sila ang atong kalaban. Now, kung ato na sila kalabanon, dili gyud ta buda okay, dagko kay sila kwarta. Diba? Ang ilang kwarta, billions of dollars. Ang ato dollar lang yun. Walay billion. Okay. So atong buhaton mo sabay sa ilahang move. Maningkamot nga makasabay sa ilang tira. So, humanata sa first scenario o second scenario. Diri na pud sa ubos, naapod siya liquidity area dinhi. Kung mutats nagbalik dinhi, mo liquidate po siya, naapod siya target diri sa ubos, which is more likely to happen. No? Katong akong gingon kanina nga musaka siya, mo liquidate siya dito sa ibabaw, pagkahuman ana mo balik ra gihapon na sa ubos kay mo liquidate dinhi sa ubos. Mo balik ra gihapon siya touch dinhi, tapos magli-liquidate diri sa ubos kay mas dako ang kwarta diri sa ubos kay sa taas. Okay? So kung titingnan din natin ang Bitcoin price, inani mahitabo sa Bitcoin kagabi nagpump ang Bitcoin. So halos lahat ng crypto kagabi nagpump. Okay. Ang Bitcoin kung mao na siya mo pump, musunod ram pud ng other cryptos. Kay ang Bitcoin is the mother of all cryptos. So nagpump ang Bitcoin, so na-liquidate gyud diri nakita. Di ba nagbaylong tagahapon, then nakatipi tagamay lang kay ding tipi na ta dinhi banda. Pero bumaba siya, tapos pagkagabi nagpump siya. So kung hindi natin i-close yun, dako tagkita. Pero tipi ko kung gaining na, kay para sigurado malagamay. Okay. So tanawon po nato ang hourly time frame ng Bitcoin. So unsay naong sa iyang hourly time frame. So inani ang hourly time frame. Kung makita nato na wala gaanong liquidity area sa taas. No? Walay resistance sa taas. Naa dito sa ibabaw na kaayo. Layo pa kaayo jud. Kanang yellow nga line. Tapos after that na pa tong pink na line. So layo kay na. Niya kung tanaw na to ang daily time frame niya. Ang daily time frame niya tanaw na to ni i-zoom in na to. Okay. Ang daily time frame niya, titingnan natin ang mga touches sa ibabaw. 1, 2, 3, 4, 4, no? 4 na touches. Sa ibaba naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, mao na ang daily time frame sa BTC ha. So, ako interpretation ani Bitcoin will fall below 50k. No, mo fall ang price breaking this area below 50k. Mao na nga ang prediction kanunay, akong i-send nga signal sa inyo is sell short. Kung gamay ra tag baylong, more on sell short. Tungod ana. Okay? So kay ang liquidity area aning Bitcoin na adinhi. Diyan ha. So pag naigo na niya, pildi na pud ang mga traders. So abangan na pud nato unsay mahitabo, no. So basta mao na ako ang first scenario sa Bitcoin. It will go down here and then dribble zero konti tapos break down. Liquidating traders. Okay? And then ang second scenario, which is unlikely to happen, kanang musaka siya dito, tapos mag-dribble siya diha, creating more touches. Pero sa tanaw na ko, mas unahon yun niya ng ubos kay mas daghang kwarta diri o kay daghang touches. It is more likely to happen na mag-fall than going up. Pero nagyat po siya chance na going up siya. Maadto siya dito sa resistance area. Pero unlikely. It is more likely to
go down and liquidate the downside. So mao na karon ang ato ang Bitcoin hololysis, guys. Kung namoy pangutana, you can post it in our GC.